Itinatalaga ng bilang sa taas ng time signature kung gaano karaming beats meron sa isang measure. Sa time signature na 3/4, mayroong 3 beats sa bawat measure. Ang bilang naman sa baba ang magtatalaga kung anong klaseng nota ang mayroong katumbas na isang beat. Sa time signature na 3/4, ang quarter o crotchet note ang may katumbas na 1 beat. Suriin ang pahinang ito. Subukan mong kantahin. Pansinin ang dalawang measure sa simula. Sa halip na gumamit ng dalawang whole rest, maaaring gumamit ng multi-measure rest o block rest. Sa taas ng H-bar ilalagay kung ilang measure ang may buong katahimikan. Magkapareho lang naman ang nakasulat sa G clef at sa F clef. Mas malaki lang ang natitipid na espasyo kung gagamit ng multi-measure rest. Bukod pa dito, mas madali itong bilangin ng mga musikero. Pansinin ang mga dots sa pinakahuling measure. Isa ito sa mga articulation. Ang articulation ay kung papaano aawitin o tutugtugin ang mga nakasulat na nota. Ang ibig sabihin ng mga dots sa ibaba at itaas ng mga notehead ay staccato. Ang ibig sabihin ng staccato ay putol-putol, malundag at mas maikli ang value sa nakasulat. Kapag ginawang staccato ang quarter note, ito ay magiging katumbas na lang ng 8th note. Ngunit kapag ang dot ay inilagay sa kanan ng nota, hahaba ng kalahati ang value nito. Halimbawa, ang dotted quarter note ay katumbas ng pinagsamang quarter at 8th note. Ang dotted half note naman ay katumbas ng half note at quarter note. Kapag ginamitan ng tie ang dalawang notang magkaparehong pitch, pagsasamahin ang value nito. Halimbawa, kung ang time signature ay common o 4/4 o 3/4, ang dotted quarter note ay magiging 1.5 beats at ang dotted half note naman ay may 3 beats. Ang tawag sa pagitan ng dalawang notang ito, do, papunta sa re, ay major second interval. Subukang muli. Isa pa. Hindi na kailangan pang lagyan ng ledger line ang middle re sa G clef. Gamitin natin ang ating bagong natutunan. Sa loob ng 10 segundo, pag-aralan ang pyesa at sabayan ang tugtugin. Isa pa, pakiramdaman ang indak ng 3/4, sundan ang articulation o yung staccato at tumigil pag may rest.
Sa mga naunang halimbawa ng time signature tulad ng common time o 4-4 at 3-4, ang quarter o crotchet note ang may katumbas na isang beat, ngunit hindi ganito palagi. Ang tawag sa time signature na ito ay cut time, cut common time, a la breve o 2-2. Sa time signature na 2-2, mayroong 2 beats sa bawat measure. Ang half o minim note ang may katumbas na isang beat at ang quarter o crotchet note ay may katumbas na kalahating beat. Gumagamit ng cut time upang makalikha ng rhythm na mistulang marcha. Ang rhythm ng 2-2 ay katulad din ng 2-4, kilala bilang march time. Ang 2-2 at ang 2-4 ay parehong may downbeat sa pagitan ng bawat beat. Gumagamit din ng cut time para mapabilis ang tempo. Galing sa common time, ang ibig sabihin ng cut time ay tumugtog ng doble ang bilis. Dahil dito, ang cut time ay tinatawag ding half time o playing in 2. Kantahin ito sa tamang tono. Gamitin natin ang ating bagong natutunan. Sa loob ng 10 segundo ay tignan ang piyesa ng musika. Matapos nun, sabayan ang tugtugin. Isa pa, sundin ang dynamics at ang articulation.